Wait lang guys ha, silipin ko lang si Attorney Claire saglit. Maiksi yung mga kanya, maiksi yung ngayon. Hindi siya umabot, meron siyang 25 minutes, 22, tapos nakalive ulit siya ngayon. PBBM, dapat bang magsisi kay VP Sara? Aha. Huwag pabudol kay VP Sara, sabi ni VP Sara, sabi ng Makabayan Black. At Attorney Conti, sa pag-uusapan na ito, VP Sara sangkot sa tokan. Alam na lahat ito nung mayor pa siya eh. Pero sige, ito, 25 minutes, gawin nating 15 minutes. Bilisan natin. Life's what you make it. Make it sweet with San Miguel flavored beer. May refreshing sweet. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ang tagal ng harang ha. Ibang klase. Ba, dalawang harang pa. Talaga lang. Wait. Okay, here we go. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bato si Attorney Claire Castro. Medyo nag-adjust tayo ng oras, mga kli, napahaba yung isa. But anyway, pahapayawan natin ng konti ito kasi medyo maiksi na naman itong kay Attorney Conti. Okay? Imagine niyo mga kli, nagdeklara na siya itatakbo. Okay. Nagdeklara na siya itatakbo sa 2022. Alam, masama doon, kaya nga good luck eh. Pero ang kailangan naming leader, mga kakli, una dapat, maka-Diyos. Diba? Pag maka-Diyos ka, di ka papatay ng tao. Diba? So, tingnan natin, ano bang klase? Ang buhay ng mga Duterte. Bakit sila may kaibigang assassin? Diba? Tapos may kaibigan din si dating Pangulo Duterte ng mga vigilante. Dapat maka-Diyos. Makabayan. Diba? Hindi, not pro any country. Diba? Hindi not pro any country. Yan, natin pa nga yung BT Sara na yan. Not pro any country. Hanapin natin. Yeah, sinabi niya, I'm not pro any country. Kahit hindi nga siya pro-Philippines. Kailangan natin na maging maalala ko yan, Attorney. Hindi siya pro-Philippines. Na bansa ang inuuna. Any country at all. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Diba? Not pro any country. Not even the Philippines. Ano maasahan to? Bola ng bugay, di ba? Ano maasahan to? Oh. Sige, mga kaya. Sige, tuloy natin ng konti ito, ha? Kasi pahapyawan ko na kasi para matapos natin to. Mahirap yung bitin, eh. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kabayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Ibalik natin ang tapang at malasakit, tapang at malasakit. So, ibig sabihin, nung panahon ng dating Pangulo Duterte, may tapang at malasakit. At yung tapang na yon, dahil sa tapang na yon, ang daming nagbuwis ng buhay. Mukhang ibabalik niya ulit. Diba? Yung tapang na yon, nung dating panahon ni dating Pangulo Duterte, yun yung nagpatimbuang sa karamihan sa ating mga kababayan na maliliit na mga kababayan natin. Na kahit hindi pa nahuhusgahan na drug addict sila, drug dealer sila, hindi pa nahuhusgahan, walang kaso, pinatay na. Hinulog sa chopper. Hindi nyo alam mga clear kung ito'y kinainisan lang o kaya karibal sa negosyo sa pagbenta ng drugs. Political rivalry? Hindi nyo alam. Bakit? Walang kaso. Pinatay lang. Galing yan sa tapang. Sa tapang ni dating Pangulong Duterte na hindi gumalang sa human rights. Ano sabi ni dating Pangulong Duterte? I don't care about human rights. So yun yung tapang na gusto niya ibalik. Wala namang problema maging matapang, mga clear. Pero hindi naman tayo kailangan pumatay. Dalhin mo sa husgado, dalhin mo sa presinto, ipakulong mo. Kung merong ebidensya. Di ba? Ngayon naranasan nyo, ang tatay mo nakakulong. Buti nga nakakulong, buhay pa. Naranasan at na-experience ang due process. Yung mga pinatay, di nila man lang nadinig sa tenga nila ang due process kasi pinatay na. Di ba? Para sa Diyos, sa bayan, Para sa Diyos talaga, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. O, di ba? Ang sabi ng iba, kaya ito nagpahayag para maipakita sa mga mambabatas na didinggin ang kanya impeachment complaints.
matakot kayo. Pag ako nanalo, lagot kayo. Appendix at coccyx nyo lang ang walang latay. Ouch! Gusto maging pangulo pero nagbabanta sa mga kaaway. Saka mga clear. Una, ihingi niya ng tawad yung mga napatay. Hindi pa na napatay. Pinatay ng tatay niya at ng mga co-perpetrators ng tatay niya. Madidinay niya ba yun? Wala akong binanggit kung sinong co-perpetrators, mga clear. Pero si dating Pangulong Duterte, umamin pumatay. So, ihingi mo ng tawad yun. He admitted killing. And Senator Bato de la Rosa knew it. Tolerated it. Banat, Attorney Claire. Senator Bongo tolerated it. Sylvester Bello Duterte tolerated it. Danao. Lahat sila. Ang sabi natin Pangulong Duterte, parte ng DDS. Ikaw ba? Ikaw ba? Sa panahon ikaw yung mayor, di mo to alam? Kaya dito tayo pumunta ngayon, mga clear. Ito. Pakinggan natin si Attorney Conti. Yun, si Attorney Conti. Pasok, Attorney Conti. Narangan tayo kagad kay Leonardo. Hinarangan tayo kagad ni Attorney Claire. Wait lang. Naku, dalawa-dalawa pa. Sige, okay lang yan. Vice President Sara susapin ng extrajudicial killings at DDS killings. Asahan raw hong maglalabasan dahil sa maagang anunsyo ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa taong 2028. Ayon po yan sa isang abogata. Ating labing report ni RH5 Val Gonzales pa. Sisingilin siya ng multo ng maraming mga kasalanan. Ito rin ang reaksyon ni Atty. Cristina Conti. Sisingilin siya ng mga multo ng Wala kanilang ako ng mga tubig, kasalanan. Mga Wait lang po. galing Wala ako yan ng- kay Attorney Conti. Formal announcement ngayong araw ni Vice President Sara Duterte na tuloy ang pagsabak sa 2028 presidential elections. Sa amos interview ng media dito sa Quezon City, sinabi ng ICC Assistant to Counsel na sana ay pinag-isipang mabuti ito ni VP Sara. Ayon kay Atty. Conti, magiging hamon ito sa Vice Presidente dahil maliban daw sa usapin ng korupsyon ay asahan na mas marami pang maglulutang ang issue laban sa pangalawang Pangulo. Narito pakinggan natin si Atty. Conti. Magkakaroon ng habol ito. Maraming issue, maraming nasa likod niya lagi. Hindi lang yung corruption issues and even yung extrajudicial killings at aking participation sa DDS killings. Sabi niya, maaari pang makamit ang pangalan niya sa giving na natin niya. Dahil Sa tingin ni Attorney Conti, mababanggit ang pangalan niya sa hearing ng tatay niya. Kasi, mga kakli, tatay mo yan. Pinangakalandakan niya yung pagpatay. Diba? Pero as a mayor, di mo naman tinigilan. You're proud of it. That tapang and the malasakit. Yung kapatid mo, si Pulong, ng Karas, sa bar. Ano nangyari dun? Ang dami kasi mga kaklir eh. Yung, sabi ko nga, pag-tolerate kay Pastor Kibuloy. Pag-tolerate sa pagtatago ni Pastor Kibuloy. Never niyang sinabihan si Pastor Kibuloy na follow the rules. As Vice President and as a friend, wala tayong nadinig sa kanya. Diba? Kaibigan pa nila yun. Kahit yung tatay niya, diba? Nandiyan lang yan. Diba? Yun yung point. Zara, discarded ko to anti-Claire, declared agad bago nyo ko impeach. Sabihin ko, pamulitika lang yan kasi nag-declare na ako tatakbo bilang presidente. Yes, Tracy May. Yun mangyari, i-impeachin na ako, sisirain lang nila ako kasi tatakbo ako. When in fact, even prior to that, issue na yan. Diba? Ini-issue na yan noong 2023 ni Congresswoman Franz Castro, yung tungkol dyan sa 125 million na nagastos. Okay pa sila noon. Kaya nagkaroon ng bang, hindi na pinasagot ang Vice Presidente, parliamentary courtesy, interparliamentary courtesy. Kaya pinatayan ng mic si Congresswoman Franz Castro noon. Hindi niya na natanong yung 125, pero as early as that, nung tinatanong na siya sa budget niya, issue na yan. Hindi pa siya nagde-declare ng vice president na natatakbo sa pagiging presidente. Diba? Kaya hindi niya pwedeng gawing issue to kasi matagal itong mga issue to. Bloodbath nga gusto niya eh. ang pagkikwentuhan doon ay kung ano ang nangyari sa Davao at kung paano ito naging national. Si Sara Duterte sa pagitan ng saklaw na kaso 2011 hanggang 2019. O yan. Clear. Sabi ni Atty. Conti, di maiwasan mabanggit ang pangalan ni Atty. ni Vice Presidente. Bakit? Ang issue is 2011, November 2011 to 2019. Diba?
Kailan siya? Tingnan natin ha. Kailan ba siya naging ano? Sara, tingnan natin yung mga kanyang position ha. 30. Positions in Davao City. Tingnan natin. Okay. 2007 to 2010, Vice Mayor siya. Okay, hindi pa sakop. 2011 eh. 2010 to 2013, Mayor siya, mga kaklir. Pakita ko na lang. So, yung patayan doon, anong ginawa mo? Ayan, Sara Duterte, previous offices. Ha? 2007 to 2010, Vice Mayor. 2010 to 2013, Mayor. Sobrang sakit. Flanax na. Dami ang harang ni attorney. Wait lang. Ako, laging dalawa. For your flight. 2016 to 2022, Mayor. Sakop lahat to, mga kaklir, at the time na nagpapapatay ang kanyang ama. Sakop itong 2010 to 2013. Mayor siya ng Davao. At doon nangyayari yung patayan. Di ba? Tingnan ko na yung record, mga kaklir. Tingnan ko na yung date. 2011 to 2011 to 2013. Tingnan natin. Meron ba? 2013. In Davao. Ako maghahanap na lang ako, mga kakli, baka matagalan ako dito. I-research ko na lang to. Ba? So, yun yung sinasabi dito. O, ngayon, 2016 to 2022, presidente, tatay niya. Mayor pa rin siya. Sakop pa rin to. Kaya, kung may ito mga kaklir, ito mangyayari niyan. Kung may patayang nagaganap sa Davao City, nung panahon siya ay mayor, pinaimbestigahan mo ba, Mayor Sara Duterte? O parang naging killing field ang laod? Diba? Naging killing field ba ang laod? Ito, mga kaklir, meron. Meron, pakita ko sa inyo. Ano nangyari dito? Pinaimbestigahan kaya to ni VP Sara? Ayan o, Davao Death Squad strikes again. 2013, June 27, 2013. Vigilante. Kasi mayor pa siya niyan, mga kakliwait. 2013, okay, hanggang 2013, June. Hanggang June 30 siya, di ba? Anong June to? June 27, panahon niya pa to. Saan yan? Davao Death Squad strikes again. The fresh attack by suspected members of Davao Death Squad occurred on Wednesday, barely 2 days after Amnesty International decried the lack of progress in the government's investigation into summary execution. Ay, walang nagaganap na investigasyon. Tapos gusto nyo dito hearing? Wala Alam na this Yung attorney. Amnesty International ay nagrereklamo na pala. Lams na. Sa panahon niya, mayor siya ng Davao, mga kaklir. Na walang nangyayaring tamang investigasyon sa summary execution. In a report to the Davao City Police Headquarters, the police unit in Tugboc District, Antonio Pincheco, Janward Kimala, died. Anong ginawa dito ni Mayor? Pinaimbestigahan ba to? The report said the 3 policemen escorting the suspects returned fire, but missed the gunman order van. None of the officers were hit. Oy, galing So, yung pumatay, hindi na barel. Yung mga police na nag-escort according to the initial report, the patrol car carrying the suspects was cruising on the highway en route to the Hall of Justice and Ecolas when men in gray van fired shots in its direction. May kasama ng police? In-escort na yung suspects? Fired but missed the gunman or their van. Tapos patay yung... Vigilante shot dead 2 robbery suspects. While they're being transported in a patrol car, mga kaklir, kasama na ng pulis yung 2 suspect ng pagnanakaw. Papunta sa City Prosecutor's Office for inquest. Padala-dala ng pulis, binarel ng 2 vigilante. Ng vigilante. Tapos yung mga pulis, hindi nasaktan. Tapos,
Yung mga gunmen, buhay, ligtas. Diba? Galing, diba? Oh, yan isang example to, ayan But the report said 3 policemen escorting the suspects to turn fire but missed the gunmen or their van. Galing! Paldo. Na-miss. Yan, diba? Mayor ka niyan. Okay, ano pa ba? 2011, 2016. Yun lang nakita ko mga siguro maghanap ako. Minsan pag matagal na yung one shot, ito pa, ito pa. Tagum. Mga kaklir, diba? Sino mayor niyan? 2014, hindi na siya mayor nito, mga kaklir. Teka lang, tingnan natin. Ano nga ba siya? 2016 na siya ulit bumalik eh. Sino mayor na 2014? Wala siyang posisyon? Wait. Anong posisyon ni VP Sara? Sara Duterte in 2014 position. Tingnan natin position niya. Parang wala yata. Parang wala. Okay, di ba? Anyway, wala yata. Tingnan. Meron ba? 2014. Kasi 2013 siya natapos eh. Wala siyang posisyon. Okay? Wala siyang posisyon. Philippine Red Cross governor siya. She was elected as one of the 9 governors of the Philippine Red Cross in 2014. Okay? Yun lang. So, tuloy tayo kay Attorney Conti. Attorney Conti. Okay, tuloy. Diba? Ang huli ay ginawa Si Sara Duterte sa pagitan sa Cloud na kaso 2011 hanggang 2019 ay Vice Mayor Mayor, Vice Mayor siya ng Davao. Ang huli ay ginawa pang halimbawa ni Conti ang ani ay kasaysayang sinapit ng iba na dati ay maaga ring nagdeklara noon ng kanilang kandidatura. Narito muli si Atty. Conti. Unang sa lahat, ilikod lang po sa kanya. Alam naman namin kung ano nangyari sa kasaysayan sa mga quote-unquote front runners na maaga may dedeklara. Ayaw po ang mga kasabihan na Vice President Jojo Binay, Vice President at Vice President basta mga ganun maaga may dedeklara. Tapos sinasabi maagang front runner. Yun naman po inasabi na nila. Relax sarap. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Say goodbye to your reading glasses, computer glasses, and even your sunglasses. Introducing the revolutionary... Well, mga kanya, baka dahil panahon niya, mayor siya, vice mayor siya, yung time na nagkaroon ng patayan. At doon sa laod dinadala. Diba? So, anong ginawa niya? Ngayon pala, nagbabanta na sila, sabi ng DDS, umanda kayo sa 2028. Grabe, paghihiganti lang pala gagawin, imbes magtrabaho para sa bansa. Nanay hides. Diba? Kaya nga, mga kaklir, mahirap maging makasarili. Diba? Hindi bansa ang iniisip, hindi bayan ang iniisip, hindi tao. Iniisip, paghihigante. Masyadong premature campaign sila. Matagal na po siya nangangampanya. Mayor Pogi. Pagpunta-punta niya lang sa ibang bansa, definitely alam mo na kung ano ginagawa. Maliban sa pagbabakasyon, diba? Kasi wala naman siya ma-report na ginawa niya pag nagbabakasyon siya eh. Dahil hindi niya daw kailangan mag-report dahil personal trip siya. Yun nga lang mga kaklir, wala naman talagang magagawa. Yung security niya at staff niya sa kanyang mga personal trips, sa kanyang mga pagbabakasyon, kasama niya. So, bayad ng gobyerno yun. Tama. That's 7 million. Sa kanyang mga pagbubulakbol lang. Ito mga clear. 7 million for Sara and security. Resibo ka agad eh. 7.5 pa pala. Diba? OVP, Sara paid for own trips abroad but 7.5 spent on security. Government nagbayad yan. But confirmed that her office has so far disbursed 7.47 million. Office nila nagbayad, mga kakilid. Doon napunta yung pondo. Kita nyo? Office of the Vice President ang nagbayad para sa security at staff. Para sa kanyang mga personal trips. Sa kanyang mga pagbabakasyon. All the travel overseas of the Vice President is covered by a travel authority and did not include any public funds. Sa kanya. Sabi niya. 7.47 million was utilized for the security personnel of the OVP and including the close-in or civilian personnel. Gastos pa rin ng gobyerno. Gastos ng OVP, kinuha sa OVP. Diba? Yun. So, una-una, sabi nga natin, dapat hingin niya ng tawad, yung hindi niya alam, ang trabaho ng pagiging secretary ng DepEd. Ang daming mga ghost projects doon. Ghost school, Ghost student, students, ghost school materials, ghost laptop, ghost lahat. ghost pack meals. At lalo-lalo nang humingi siya ng tawad doon sa mga pinatay ng tatay niya. Yun ang hingi niya ng tawad.
Yun. Yung pag-meltdown niya, hingi niyo ng tawad yun. Okay mga clear, maraming salamat. Teka lang, babasahin ko to. Humihingi ng kapatawaran pero issue ng katunggali niya yung sangkalan. Tama. Bait-baitan ang dating, pero paninira pala sa iba. Yung sarili niya, di niya nakikita. Yung puwing, tama ba yan? Yung muta sa mata niya, di niya nakikita. Diba? Nakatingin siya sa iba. Dilubyo pag yan ang magiging Pangulo. Madison Lee. Diba? Yun. Oh. Diolo, teka lang. Si Nothing Wong. Ha? Ghost, ayan, diba? Ghost Scholarship Beneficiaries. Sabi sa akin, huling-huling sinabi sa akin ni Secretary Sani Angara, it's worth 200 million. Yung una, 60 million lang eh. Lumalaki, meron pa na imbestigan niya, 100M. Nung after SONA, sabi niya 100M. Ito, yung huli namin, nakasama namin siya sa briefing, it's already 200M. Nakaka-clear. Kung hindi pa bumalik si Secretary Sani, nag-fly-fly na naman ang 200M. Diba? Oh, Lorna from Winnipeg, Canada. Winnipeg. Luisito Luisito Maria G. Bernardo. Okay na tayo dito kay attorney. Salamat attorney. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan like and subscribe. Tapos tinapos na rin ni attorney yung pinaka-last topic niya 32 seconds ago. Few seconds